The scripture reading for today is taken from the book of John, chapter 4, verses 23 to 24. But the hour is coming, and now is here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Atin naman pong basahin sa wikang Tagalog, ayon sa aklat ni Juan, Kabanata 4, versikulo 23 hanggang 24. Subalit, dumarating ng panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat, ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you, Lord, for the blessings that accompany the reading of your words. We may now be seated. Maraming salamat sa Lord. Pinaalalahanan tayo ng Lord patungkol sa tunay na pagsamba sa Kanya. Ang sabi po dyan sa mga verses na yan na ating binasa, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kung mapapansin po ninyo, walang sinabing God is Spirit, and those who worship Him must worship in the flesh, in spirit, and in truth. Walang kinalaman ang flesh, ang laman, sa tunay na pagsamba sa ating Amang makapangyarihan. Ang Lord mismo ang nagbigay ng tamang alituntunin kung paano ang pagsamba sa Kanya ay magiging karapat-dapat at makakarating sa Kanyang paanan. Sa Espiritu lamang at sa katotohanan lamang. So para po malaman natin ano ang konteksto ng sinabing ito ng Panginoon, this is doctrine. This is the teaching na nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Tamang-tama po at hindi nawawala sa panahon ang sinambit na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil marami pong sumasamba sa Kanya, especially nowadays, they are just worshiping God outwardly. Gumagamit sila ng maraming special effects para lamang sumamba sa Diyos. Nagsusuot sila ng mga pananamit na sang-ayon sa kanilang crowd para mawin nila yung puso ng crowd, hindi yung puso ng Amang makapangyarihan. Gumagamit sila ng mga terminologies, mga salitang hindi karapat-dapat sa isang Diyos na buhay, sa isang banal na Diyos. Mga linggo, mga terminology ginagamit lamang sa kamunduhan, sa sanlibutan, ipinapasok sa simbahan. Yun ang ginagamit sa pagsamba, pag-awit sa banal na Diyos. Kaya titignan po natin ano ang nangyari at humantong sa ganitong klase ng conclusion ng ating Panginoon patungkol sa tamang pagsamba. Biblical na pagsamba sa ating Amang makapangyarihan. At muli po sa Tagalog, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Makinig ang lahat ng sumasamba sa Diyos. Maging sa mga nanonood po online, makinig kayo kung ano yung tunay na pagsamba sa Ama. Dahil maraming klase ng iba't ibang pagsamba ang nakikita natin sa mundo. Ngunit ang tanong, tama ba ang pagsamba na ginagawa nila? And even us, tama ba ang ginagawang pagsamba ng Grace Christian Church? Hindi po natin iniitsapwera ang ating sarili dahil kasama tayo sa pag-usapan natin at kasama po ang inyong lingkod. So ito po yung magandang kwento bago humantong dito sa napakapayak, punong-puno ng katotohanan patungkol sa pagsamba sa Diyos. Sisimulan po natin ang pagtatagpo. Babasahin ko po sa inyo ang Juan chapter 4 verses 5 to 8. Ang ganda po ng tagpo na ito. Napag-aaralan nyo na ito ng madalas. Na imemensahe na po ito ng madalas. Uulitin po natin with a different angle para lalo natin makuha ang mensahe ng ating Diyos. At yan nga po ang mensahe, ang pamagat ng mensahe today sa Espiritu at sa katotohanan. At ito nga pong sinabi sa John 4, 5 to 8. Yung pong verses 4 to 1, meron pong pinanggalingang gawain ng Panginoon. And as usual,
siya po ay hindi tinatanggap ng mga tao by that time. Especially yung mga detractors, Jesus Christ. Yung mga jealous kay Jesus Christ. Yung mga hindi makatanggap, hindi maating natanggapin yung katotohanan ng nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. So, lumipat siya ng lugar. At ang sabi niya, kailangan nating dumaan sa Samaria. Bigyan ko po muna kayo ng background patungkol po sa mga Samaritans. Ang tawag po kasi sa mga taga Samaria ay mga Samaritano at Samaritana. Ito pong mga Samaritan people, sila po yung mixture. Mix ang kanilang relihiyon, mix ang kanilang lahi. Ang sabi po ni Yahweh sa Old Testament, dapat po ang mga Hudyo, since dadaloy sa kanila, sa mga Israelita, dadaan yung Messiah na ipapanganak sa kalagitnaan ng istorya ng mankind, kinakailangang ma-restore or ma-preserve as much as possible yung dugo ng mga Israelita. Ang mga Israelites po, they were the light bearers. Sila yung pinili ng Diyos among many nations around the world by that time. Doon lamang nakatumpok sa lugar na yun kasi po wala pang tao around. Kundi that is the world by that time, yung Middle East. Nandiyan pa lang po ang mga tao, hindi pa po kumakalat. Remember, ilang taon pa lang, ilang thousands of years pa lang, nung mangyari yung Eden, yung creation. So sa panahon po na ito ni Jesus Christ, maliit pa rin lang naman ang nasasakupan ng mga tao. Let's say almost half of the world may mga tao. Pero the rest, ang Pilipinas po, puro gubat pa. Wala pang tao by that time. Kumakalat pa lang sila. Ngayon po, itong mga taga-Samaria, sa tuwing merong kukubkob sa kanilang mga kaaway, mga pagano, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pumapatol ang mga Samaritans sa ibang lahi. Ibig sabihin, yung dugo, yung mga anak nila, sa hindi naman kapananampalataya, yung mga anak nila mula sa mga pagan nations, hindi puro ang dugo. Yes, biblically po, mahalagang dapat puro ang dugo. Kung tunay nga na ang dugo ni Kristo ang nananalaytay sa atin, dapat dugo lang niya. Walang halong iba. Pero doon muna tayo, bumalik muna tayo sa Old Testament. Yun po kasi yung ginawa ng mga Samaritans. Isa pa, hindi lang kinikilala, mababasa po natin mamaya, hindi lang kinikilala yung lugar ng pagsamba ng mga Israelita, kundi meron silang ibang pinagsasambahan. At yun po yung magiging talakayan mamaya. So ganun po sila, mixture. Malaking possibility, dito rin po kinuha ni Pablo yung kanyang sinabi, huwag kayong makipamatok sa hindi ka mananampalataya. May chance ka pa, may choice ka pang pumili mga mapapangasawa mo, piliin mo na yung Kristiyano. Kasi along the way, mahihirapan ka kasi. Sabi nga natin, ilang beses nang nangyari yun, hindi. Pag nakasama ko na siya, pag magkasawa na kami, dadalhin ko siya sa church. Pero hindi po laging nangyayari yan. Merong nangyayaring ganun. Pero hindi po kasi lagi. Do not put God to the test. Kadalasan kasi ang tao naglalagay. Hindi. Pag napangasawa ko na yan, kikilos ang Diyos. Aba, parang amo kayata ng Diyos. O Lord, pag napangasawa ko itong gwapo na to, itong maganda na to, na hindi Christian, Lord, kikilos ka naman, di ba, sa Kanya. Mali pong klase ng kaisipan yun. Ano ka, boss? Boss ka ng Diyos? Na pagdating mo sa kalagayang nagkakaloko-loko na yung buhay mo, dahil na sumama ka sa hindi mananampalataya, hihilahin mo ngayon ng Diyos. Almost hilahin mo siya sa trono niya para gawin niya yung gusto mong mangyari ngayon after mong pasukin yung ganyang klase ng mga sitwasyon. Huwag natin tataratuhin ng Diyos ng ganun. Maging sa pang-araw-araw po natin mga buhay, don't do that. Kasi po, disrespectful po yun sa Diyos. Hindi po hinihila ang Diyos sa kanyang kinalalagyan, oras na yung something na ginawa nating mali, nagbubunga na. Pero gayon pa man, walang masamang manalangin. Manalangin sa Diyos, mag-request. Huwag siyang uutusan. Mag-request po tayo, Panginoon. Tinatanggap ko po ang katotohanan. Nung ako'y wala sa wisyo, ako'y nag-decide on my own. Hindi ko man lang kinonsider ang inyong mga salita. Hindi man lang kita kinonsider, patawarin mo ko, O Diyos. Ang Panginoon po, mapagpatawad naman. But, alam ng Panginoon, we cannot mock Him. Hindi po natin pwedeng loko-lokohin ng Diyos, bula-bulahin, kasi Diyos yun. Nababasa niya ang ating kaluluwa, ang ating puso at isipan. So, ganun po yung mga Samaritans. Ngayon pa man, sabi ng Panginoon,
dadaan tayo sa Samaria. Kasi po, ang nangyari, mga Israelita, let's say, ito yung Samaria, andito yung isang lugar sa Israel, andito yung kabila. Imbis na dumaan sila sa Samaria as shortcut, umiikot po sila. Wag lang daanan yung maruming lugar na yon. Kasi po merong animosity o ayaw na ayaw ng mga Israelita sa mga Samaritan. Pero sabi ng Panginoon, we must go through Samaria. Ang Lord po, lagi siyang ganyan. Kahit may ibang daan, merong detour, let's say, pipiliin niya pa rin kung ano yung ayaw na ayaw daanan ng mga tao. Katulad sa atin, di ba, meron bang mga drivers dito gusto mong dumaan sa mga rocky roads? Di ba, hahanap tayo ng lugar na, ito medyo mas konti ang bato, mas maliliit. Ang Panginoon kasi hindi siya ganun. Ang Panginoon, dadaan siya sa daang ayaw na ayaw ng taong daanan kasi mahirap kasi. Ayoko dumaan yan, mahirap, and so on and so forth. Ang Lord kasi, pag may pakay siya, regardless kung mapapahamak ako dyan, regardless kung may danger pala dyan, or ano man na masasabi ng iba, I must go through. Kasi meron siyang pakay. Di ba, isa pong pakay ng Panginoon, kailangan nating tumawid sa kabilang panig ng dagat. Yung pala, ang pupuntahan pala niya, yung taong inaalihan ng demonyo. Nagtataka yung mga apostol, pambihira naman, kaya ang taas-taas ng alon, ang gulo-gulo, pwede bang may ibang ruta ba dito? Ano ba pupuntahan nyo dyan, Lord? Ang Lord po, madalas hindi siya sumasagot. Kaya pag nagpe-pray po tayo, huwag tayong nauna. Marami pong tinatanong ng mga apostol sa Panginoon, hindi niya sinasagot. Kapag nandun na tayo, then malalaman mo, sumunod ka lang sa akin. Bakit ganun, Lord? Bakit ganito? Bakit ganun na sinabi niya? Ano to? Then makikita na later on, kaya pala. Tama nga. Ganun po kasi ang Lord talaga. So wait lang tayo sa panalangin. Diba? Huwag nating pipilitin ng Diyos na, Lord, now na, Panginoon, or bukas na, Panginoon, or what? Lord, malilate kasi ito. Kapag hindi niyo ako tinulungan ngayon, there's no such thing as God na late. There's no such thing. Perfect ang timing ng ating Panginoon. So yung nga po, yun ang kwento doon. So ngayon, ito po. Pumasok sila doon. Ang nangyari ngayon, sabi sa verse 5, so dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Pardon po, dapat big S po yan. Any word na ang Panginoon po pinatutungkulan dapat big letters. Sa lahat po na nagme-mensahe, maging sa mga lyrics ninyo, sa present worship, kung pinatutungkulan Diyos, si Jesucristo, ang Espiritu, big letters po. Big letters. At sorry po dyan. So dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Napaka-historic, di ba? Andun pala yun, sa loob na yun ng Samaria. Dito, matatagpuan ang balon ni Jacob, yung Jacob's Well. Isa po yan sa pinupunta ng mga pilgrims, makita yung Jacob's Well. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, ang Panginoon napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Ano oras na noon? Bakit pagod ang Panginoon? Halos katanghalian na noon. It was almost the 6th hour. Yung po kasing alas 6 ng madaling araw, ng umaga, para sa mga Hudyo, unang oras yun, the first hour. The third hour, alas 9, alas 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung 6 po, yun yung 12 sa atin. Katanghali ang tapat. Kaya ang Panginoon po, yes, sa paglalakad nila, napagod siya at siya ay nauuhaw. Umupo po siya doon. At ito nga po, may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Verse 8, bakit si Jesus nang naroroon? Isa-isayin po natin para buo sa ating isipan yung kwento para tayo nanonood ng isang live na palabas. Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. May bili sila ng kubos, tinapay na walang lebadura, at yung mga sinasaw-saw-saw na ganun. Yung olive oil po, hindi nawawala yan. Kaya po malulusog ang mga tao noon. Kasi po olive oil ang ginagamit nila. I believe in my heart, extra virgin olive oil yon. Kasi wala pa siya ng mga processing plant katulad ngayon. Purong katas ng olibo ang ginagamit nila. Kaya walang problema, wala silang may high blood. Yung LDL nila, mababa. Okay? So, wala. Solo lang ang Panginoon. At doon nga siya pumunta.
sa lugar na yon na meron namang hindi nagkataon. There's no such thing as nagkataon namang merong babaeng dumaan. Ito pong babaeng ito ang pakay ng Panginoon sa mga sandaling ito. Yung pong coincidence, there's no such word in the Bible. Sa ating mga tao na napakakitid ng ating kaisipan, napaka-short-sighted natin, madalas natin gamitin, ay, coincidence! Coincidence! Sa mata po ng Diyos, walang coincidence. Lahat po sang-ayon sa kanyang well-laid plan in our lives. Nung hindi ka matanggap sa kumpanyang ito, kasama yon sa plano ng Diyos na hindi ka matanggap doon. Kasi meron siyang ibang inilalaan para sa'yo. Maaring ang sahod, hindi katulad ng sahod ng hindi tumanggap sa'yo. But there is something more in that. Accept it. At pagdating doon, you will see. Kaya pala ako dito natanggap at hindi doon sa malaki ang sahod. Lagi naman ganun ang buhay, di ba? Kaya pala. Ay, maraming salamat sa Panginoon, kaya pala ganun. Lagi naman ganun, di ba? Na-experience ba natin yon? Yes! Mas matalino ang Diyos sa atin pagdating sa decision making, perfect ang decision making ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, just follow me. Lord, bakit hindi ako doon natanggap? Lord, bakit hindi niya ako sinagot? Lord, bakit gano'n, bakit ganyan? Just follow me kung saan kita inililid, anak. Kapag nandun na tayong dalawa, then you will see. Wala pong ibang gusto ang Panginoon. Alam niyo po ba ang number one priority ng Diyos, ng Panginoon? His glory. Ngayon, gagawa ba ang Diyos ng something na hindi niya ikakaluwalhati? Of course, never. Lahat po ng ginawa ng Diyos for His own glory. Hindi kanya pagagawin ng bagay na hindi for His glory ng Diyos. Kapag sinabi niya, no, hindi yan para sa'yo. Siya ba? Hindi siya para sa'yo. Ito, hindi rin yan para sa'yo. Ito ang sa'yo, yung ano pinakaayaw mo pa talaga, wala sa pangarap mo, yung pang ibibigay niya. Again, pagdating mo doon, kaya pala, purihin ka, Panginoon. Nilulwalhati ko ang pangalan mo, Panginoon, dahil hindi mo hinayaang doon ako matuloy, sa Kanya ako mapunta. Maraming salamat sa Panginoon, dito ako ngayon, sa gusto mong kalagyan ko, napunta. Purihin ka, O Diyos. Yung po ang dahilan doon. Maghintay lang tayo. Paulit-ulit po natin sinasabi, patience is a virtue. Blessed are those who patiently waits for the Lord. Pasensya lang po mga kapatid, pasensya. Ang laki, ang lawak ng nararating ng pasensya. At pinakamahalaga doon, at the end of the day, naluluwalhati, napaparangalan ang pangalan ng Diyos. Patience lang po mga kapatid, ang layo ng mararating niyan. Hindi lamang yon, lalo natin mapapatunayan tayo tunay na anak ng Diyos because of our patience. I think lahat tayo dito mayroong karanasan na walan tayo ng patience. Kanda hirap tayo ngayon takpan yung nagawa natin. Nakakahiya tuloy, nakakahiya. Babalik pa ba ako sa bansang yun? Mga pinagagawa ko dito sa Pilipinas. Ano kaya sasabihin ng mga kapatiran pagbalik ko doon? Huwag mong isipin yung sasabihin ng mga kapatiran. Yung sinasabi ng Diyos ngayon, ang intindihin mo. Ang intindihin natin. So, ulitin ko po, patience. Maghintay. Laging merong panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. Sinabi naman sa aklat na Ecclesiastes yun, di ba? There is a time for everything. And your time, anak, patungkol sa bagay na yan, hindi pa kasi dumarating. Sabi ng Panginoon, personally will cater your need on my own perfect timing, on my own special way. So wait. Wait. Di ba? Kasama ang banal na spirito. At anak, habang naghihintay ka, mag-minister ka for me. Gawin mo yun, dapat mong gawin bilang anak ko. Mag-share ka ng gospel. Magbasa ka ng aking mga love letters, ang Biblia. And minister to the brethren habang tayo ay naghihintay. Iiwasan po natin mga kapatid na hanggat hindi pa natin nakukuha yung gusto natin, nawawala tayo sa gawain. Ang tawag ko po dyan, doble talo. Alam nating lahat ang Diyos ang source ng lahat ng pagpapala. Alam nating ang Diyos ang source ng lahat ng kabutihan. Siya pang iiwan mo kapag yung gusto natin hindi natin nakukuha. That's terribly, terribly wrong, irresponsible,
at napaka-immature kung tayo po Kristiyano. The more na tayo dumadaan sa hikahos, sa hirap ng buhay, the more tayo dapat nagsusumiksik sa paanan ng ating Panginoon. Katulad ni Mary by that time. Inuna niya ang Panginoon. At nakita natin yung commendation ng Panginoon. Oy, Marta, masyado kang busy sa maraming bagay. Tignan mo yung kapatid na si Maria. Pinili niya yung pinakamainam sa lahat. Di bali na Martang wala tayong makain. After ng Bible study na ito, sabi ng Lord, ako ang dapat mong i-priority. Yung pagkain ibibigay ko, ang unahin mo, Marta. Saka na yung physical. Maya-maya, gutom ka na naman, Marta. Yung pagkain ibinibigay ko na tinatanggap ni Maria, hindi na siya muling magugutom pa. Sa mga pagkakataong ito po, hindi na yung bread ang pag-uusapan natin. Of course, alam natin kung ano yung hinihingi ng Panginoon. Pwede ba akong humingi ng tubig? Ang Lord talaga, isipin niyo yung mga kapatid, yung panahon na yun, hindi po madali na kamakainom ng ganun-ganun na lang. Hindi lamang yun, ipapasok po kasi maganda yung history. I love history. Nung araw po, yung mga patriarchs, ang isa po sa pinapamana nila sa kanilang mga anak, balon ng tubig. Basahin po yung Biblia. Si Abraham, meron siyang balon, pinag-awayan pa nga eh. Pinag-aawayan yung balon kasi nagbibigay ng buhay ang tubig. Water is life-giving. At yun po ay isa sa mga iniiwan nila sa kanilang mga angkanan. Mapalad yung hanggang ngayon, may poso pa rin. Isipin nyo, nakakatipid kayo sa malaking bill ng nawasa. Ako kung meron kaming chance na magkaroon kami ng poso, ng deep well, maganda po yung meron nun, at least man mga panghugas, di ba? Ang laki po ng matitipid natin. But alam naman natin ang kalagayan ngayon, especially sa Manila, sa mga cities. Hindi mo na mapagkakatiwalaan yung makukuha mong tubig dun sa ilalim. Pero yung pong mga nasa probinsya, yung mga may lupa sa probinsya, at meron pa kayong poso, mapalad kayo. Kayamanan po yun. Kung isipin ninyo, magkano yung natipid ninyo? All your life, sa bill, sa tubig. Pag inipon po ninyo na ba, 3 milyon din pala yung natipid namin doon sa mga taon na ito. Kung bibilangin natin, kukwentahin natin, yes, ang laki po na natitipid dyan. Pagpapala mula sa Diyos ang mga wells. At yung nga po, katulad po ng well na ito na pinag-usapan natin, ito yung ipinamana naman ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Ang gandang pamana kasi kahit matagal nang wala si Jose, yung pamana ni Jacob, naging pamana niya sa mga Israelita, sa mas maraming tao by that time. Yung tubig na nagbibigay ng buhay sa maraming halaman, at hindi lamang yun siyempre sa mga tao by that time. So yan yung mga bagay na parang napaka-mundane naman. Pati ba naman yun dapat pampasinan? Yes. I'm telling you, marami tayong hindi napapansing magandang mga original na regalo ng Diyos sa atin dahil sa mga ino-offer ng mundo nowadays. Tingnan niyo yung mga ganyan, mga kapatid. Hindi kayo mawawalan ng idea kung paano niyo pupurihin ng Panginoon. Tama yung isang awit. We have 10,000 and more reasons to praise God. We had more than 10,000 reasons to worship Him. Ang problema lamang natin, hindi natin nakikita kasi yung mga iyon. So it's about time. I'm reminding each and every one of you through the Holy Spirit, tignan natin yung sa tingin natin napakaliit. Pero pag tinitigan mo siya with the eyes of faith, Lord, ang laki pala ng pakinabang sa akin. Ng original mong nilikha. Maraming salamat o Diyos, pinapupurihan kita. So ituloy po natin. So humingi ang Panginoon. Yung babae ngayon, number 2, ang pagkagulumihanan. Medyo yung babae, hindi niya mawari yung nangyayari by that time. John 4:9-10. Sinabi sa kanya ng babae, talagang bilis eh. Humingi ng tubig yung isa, ang Lord, ito sagot niya, ikaw ay Hudyo, as Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng tubig? Anong reason? Sabi kasi dyan, meron silang prejudice sa bawat isa. Merong prejudice ang mga Samaritana sa mga Israelita. Meron din namang prejudice ang Israelita sa kanila. Kaya itong sinabi ng babae. Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano.
Kapag nandito yung mga Samaritan, oops, dirty, ganun sila. Ang tingin din ng mga Samaritan, may mga Israelita dyan, may mga Hudyo dyan, lumayo tayo, dirty. Ganun sila sa isa't isa. Pare-parehong nabubuhay sa borrowed time, dahil napakaigsi lang ng buhay, ganun pa ang ginagawa nila sa bawat isa. Merong pre-judgment sa bawat isa. Simple nga ang sagot ng Panginoon, hindi siya, alam niyo ang Panginoon, hindi siya politiko. Wala pong politika sa church. Yung pong original church na sinimulan ni Jesus Christ, walang politics. Kaya ako nalulungkot, ang dami pang mga churches, naging political machinery. At tuwing meron na lamang eleksyon, mga churches ang pinupunta ng mga magagaling na mga tatakbo sa eleksyon, di ba? Biglang naging maka-Diyos. Minsan, kulto na nga, ang daming members. Kahit kulto na, pupuntahan pa for support. Marami nang pinahiya ang Panginoon sa mga naturang mga Kristiyano, ginagawa yung ganung klase ng mga bagay. Marami nang pinahiya ang Panginoon patungkol dyan. Ilang beses tumakbo sa pagkapresidente, hindi nanalo ever. After nun, nasa na siya, nanahimik. Pinatahimik ng Diyos. Yung iba naman, naging senador nga. Nung araw na hindi pa siya senador, isa siyang simpleng Kristiyano, napaka-inosente. Ang ganda ng mga lumalabas sa bibig. Nang mapasok ngayon sa politika, kompromiso after kompromiso ang pinasukan niya. Ulitin ko po, walang politika, hindi ipinapasok ang politics sa church. Sa tuwing election po, bahala kayo kung sinong gusto niyo iboto, hindi po kami magdidikta. Pray to God, Lord, sino po, guide me, O God, sino po ba talagang nararapat na ilagay sa posisyong ito? Kanyi-kanya na po iyon. Hindi po, wala pong block voting. Kaya mga simbahan na ganyan, shame on them. Hindi na talaga kilala ang Panginoon. Ano sinabi dito? Imbis na sagutin ng Panginoon yung patungkol doon, hindi niya pinatulan yung sinabi ng babae. Ang sabi ng Panginoon, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya, at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nakita ninyo, si Jesus Christ, yung leader, yung nagpasimula ng Christianity, hindi siya pumapatot sa politika. Lagi siyang nasa spiritual aspect. Pagdating sa kanyang pakikitungo sa atin, laging spiritual. Imagine ninyo, kunyari, mayroon magkalaban na dalawang born again sa isang opisina, isang office. Pareho magpe-pray sa Diyos yan, Panginoon. I declare in Jesus' name, ako ang mananalo. Ay yung kalaban niya, born again din. Nagpe-pray din yun. Lord, I declare in Jesus' name, ako ang mananalo. Di ba nakakatawa silang dalawa? Pinag-aagawan ninyo ang Diyos. Ang lakas pa ng loob ninyong i-declare na kayo ang pipiliin ng Diyos na maupo dyan. In the first place, alamin niyo muna, ano bang kalooban ng Diyos? Bago hilahin ng Diyos para matupad yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Di ba? Mga kapatid, this is just a simple common sense. A very, very simple common sense. I hope tayong lahat dito, ginagamit natin ang common sense natin sa lahat ng bagay. Kaso nga naman, hindi lahat ng common sense tama. Especially kung yung common sense na yan, hindi nalalapatan ng salita ng Diyos. When I say, yung nga pala, lilinawin ko po mga kapatid. Kapag sinasabi, kasi po madalas pong sabihin, common sense lang, common sense. Yun po kasing common sense na binabanggit ko, yun yung common sense na nalapatan na ng salita ng Diyos. Alam na kasi niya ang Word of God. So yun ang kanyang guide habang ginagamit niya ang kanyang common sense. So, biglang nagpasok ang Panginoon ng isang doktrina, na isang katuruan, isang malalim, mas malalim pa sa balon na yun, balon ni Jacob, ang kanyang sinabi. Number one, ang sabi ng Panginoon dito, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos. So definitely, hindi alam ng babae, ano ba yung kalooban ng Diyos? Alam niyo po ba, ito nga po pala, dadagdag ko po. Yung pong mga Samaritans, hindi po sila naniniwala sa ibang libro after nung 5 books ni Moses. Yun lamang pong Pentateuch
ang pinaniniwalaan nila. Ano yung Pentateuch? Yun yung unang 5 aklat ni Moses. Kasama yung Genesis, Deuteronomy, Exodus, Leviticus, Numbers. Yun lang po ang pinaniniwalaan nila. Imagine, hindi na binabasa yung iba pang mga aklat. Paano yung Salmo? Paano yung Proverbs? Paano yung ibang aklat pa sa Old Testament? They missed a lot. Kaya nga po mga kapatid, ang mga Samaritano, sumasamba lamang sila kay Yahweh. Doon sa bundok, I think something nalimutan ko yung pangalan, tingnan nyo lamang po, mamaya pa pala pag-uusapan natin. So meron silang ibang bundok na pinagsasambahan kasi yun yung pinuntahan ni Abraham para ialay si Isaac. Hanggang Genesis lang sila, hanggang 5 books lang sila. Yung mga sumusunod ng mga kwento kung bakit naging Jerusalem na ang sentro ng pagsamba, hindi na nila alam yun. Alam naman natin, di ba, nagsimula ang Jerusalem sa pamumuno ni David. Kasi binili niya, sa ngalan ng Panginoon, binili ni David yung bundok na yon para kay Yahweh. Di ba ayaw pang pabayaran ng may-ari ng lupa? Hindi po, ang mahal na haring David, hindi po, ibinibigay ko na sa inyo ang lupaing ito. Ano sabi ni David? No. Wala akong libreng tatanggapin. Tapos yung libreng tinanggap ko, ibibigay ko sa Diyos? No. Ano yung pamosong sinabi ni David? I will not give to God something that cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng isang bagay na hindi ko pinagkagastusan. Yan po tatandaan natin. Kapag nagbigay tayo sa Diyos, may value. Personal value. Nakita po ninyo, ang dami natin mahuhukay dito. At ilang beses natin pinag-aralan itong babaeng Samaritana. There are lots of things for us to learn. Ulitin ko po, huwag tayo mag-aalay sa Diyos ng mga bagay na basta-basta lang. Ng mga bagay na okay na yan. Iba kasi yung okay yan. Iba yung okay na yan. So pinag-usapan po natin yung okay na yan. Hindi po tatanggapin ng Diyos yun. Saka hindi lamang po yun, siyempre, kawalan ng respeto ang pag-aalay sa Diyos ng ganung klase ng mga bagay. Kaya ulitin ko po, sundin natin yung magandang example na ginawa ni David. I will not give to God something that will cost me nothing. Ang ibibigay ko sa Diyos, yung meron talagang halaga sa akin, pinaghirapan ko, nanggaling sa aking puso't isipan from my faith on my God, that I will give to the Lord. Mamaya po, dadaan na naman ng buslo. Make sure, wag tayong nagkakasala sa tuwing dumadaan ng buslo na yan. Kung wala po talaga tayong maibibigay, wag na natin ilagay yung sobre. Alam niyo po ba na ako ang tagapagtanggal sa sobre ng mga ibinibigay ninyo? Yes, naging parte na po yung ministry ko. And it's sad for me to see. Bakit kinakailangan pang ilagay yung sobre na wala namang laman? Huwag ka na lang maglagay ng sobre. Kung wala ka may ilalagay, it's okay. It's okay. Alam naman ng Panginoon yung kung wala ka talaga maibibigay eh. Pero alam din naman ng Panginoon kung meron ka naman pwedeng ibigay. Ngayon kung tayo, magkukunwari tayong kukunan sobre kunyari, tapos ihuhulog doon, sabi ng meron tayong nailagay, I'm telling you this mga kapatid, kabaligtaran ng sinabi ni David yung ginagawa natin. Don't ever do that. Hindi po natin niloloko ang bawat isa. Ang tinatry nating lokohin ay yung Diyos na kailanman hindi maloloko. Okay lang po ba yung sinabi ko mga kapatid? Is there something wrong with that? Amen. So ituloy po natin. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, ano yung kaloob ng Diyos? Kasi nga, hindi siya kilala ng babae. Ang binabasa lang niya, yung unang aklat, unang 5. Yung mga sumunod, hindi na. So, hindi niya alam ngayon yung patungkol sa Mesaya. Kung meron man siyang alam, sang-ayon siyempre sa tradisyon nila. Kasi may alam din yung babae. Meron lang siyang alam. Kaso, hindi sapat yung kanyang kaalaman. Kasi, sa unang aklat po ni Moses, nabanggit na naman doon na yung anak yung anak ng babae, yun ang dudulog sa ulo ng ahas. So, doon nagsimula yung kanilang paghihintay, yung kanilang paglalagay ng faith dun sa Mesayang darating. According po sa sinabi ni Yahweh, dun pa lamang sa Garden of Eden. Dun po nagsimula yan.
Noon pa po, hinihintay nilang Misaya. Pero after ng 5 aklat, marami pong sinabi pa patungkol sa Misayang magpapakumpleto patungkol sa Misaya. Ngayon, hindi alam ng babae yon. Hindi dumating sa kanya na ang kaloob ng Diyos. Di ba? Hindi mo nalalaman kung ano yung kaloob ng Diyos kasi marami kang minis. Yun ang hirap kapag hindi po tayo nagbabasa ng scripture. Nung araw, maintindihan pa natin yung mga Samaritan. Kasi 5 pa lang eh. Na-stuck na sila dun. Ngayon, yung bang Bible na hawak natin, 5 lang ba yung laman na aklat niyan? Ilan? 66. Ilan ba uli sa Old Testament? 39. Ilan ba uli sa New Testament? Now, ano yung pwede nating ikatwiran sa Panginoon? Lord, hindi ko po kasi alam. Yun ang hirap. Kapag hindi tayo, okay, given na yan, hindi tayo makadalo ng Bible study. Hindi tayo makadalo ng prayer meeting kasi nga naman because of our work. Okay na yan. Pero sa mga Bible studies, every Friday, alam po ba ninyo kung bakit marami tayong ginagawa ng Friday? Gusto namin i-cater yung mga hindi nakakadalo ng prayer meeting, yung mga hindi nakakadalo ng Bible study. At least meron kayong chance every Friday makapakinig ng mga pag-aaral, mga salita ng Panginoon. Ngayon po nangyayari ganito, bato sa langit. Sa tuwing inaagahan natin ang gawain, at tuwing pinipilit nating matapos ng maaga ang gawain, bakit maaga rin tayong umaalis? Alam niyo po bang reason kung bakit minsan inaagahan natin matapos ang gawain? Para umabot kayo sa mga pag-aaral, para malaman ninyo yung kalooban ng Diyos. Hindi lamang kayo narito, kayong mga nanonood, ganun din. Pagtapos ng worship nyo, Sunday worship nyo sa Pilipinas, huwag kayong agad-agad umaalis, especially kung may Bible study pang kasunod. Kine-cater kayo ng mga church ninyo. Because of this, katulad ng babaeng Samaritana, hindi niya alam ang kaloob ng Diyos dahil kapos siya sa salita ng Diyos. Tayo po hindi nakapos. Kompleto na ang Bible. Wala na tayong hanapin pang ibang libro para makilala natin ang Diyos. Nandiyan na po lahat. Kung nagbabasa tayo ng Bible with all of our heart, with all of our soul, kahit hindi tayo nakakadalo, that's very, very good. Pero ganyan nga ba ang nangyayari? Mahalaga yung may kasama po kasi sa pag-aaral ng Biblia para merong nagpapaliwanag, merong nag-guide. Tama po, magbasa tayo ng Biblia on our own, pero kailangan din po nating magbasa ng Biblia na may kasamang iba. Especially yung mga nakakaalam. Mas maraming alam compared sa inyo. Yun po ang sinasabi natin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Oh, babae, kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos, hindi lamang yon. Ito pang namis ng babaeng to. At kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin. Hindi niya nakita yung mga miracles, yung mga wonders ng Lord. Kaya sa ganito, talagang totally stranger ang Lord sa kanya. Totally stranger. Why? Kasi nga nakahiwalay sila because of their prejudice sa isa't isa, yung mga Hudyo sa mga Samaritano. Ang Panginoon kasi by that time, gagamitin ko yung term sa mundo, sikat na siya eh. Well known ng Panginoon because of His miracles and wonders, kumakalat ng kanyang ebanghelyo. Pero this, hindi umabot sa kanila by this time, hindi pa. Ang Panginoon po, kaya pagpupunta siya sa isang bayan, ang dami ng tao naghihintay. Kasi, nagpe-precede before Him, no? Nauna, bago pang dumating ang Panginoon, nauna sa kanya yung kanyang mga ginawa because of word of mouth. Uy, kilala niyo ba itong Jesus na ito na taga Nazareth? Diba? Nakilala niyo pa yun nung papagaling, yung healer? Nauna na yung kaya pag nalaman lang ang Panginoon, kasi marami sila, mga apostol, mga disciples, nalalaman, uy, pupunta ang Panginoon, kaya di ba makikita sa Biblia, mga nakahilera na sila doon. Yung mga may ketong, di ba, nandun na sila, nakahilera sila, nakahiwalay. Kasi daraan yung nakilala nila na nakakapagpagaling ng mga sakit na hindi kailanman kayang pagalingin ng tao. Especially, nakakapagpatawad ng kasalanan. Pero pong babaeng to, hindi niya alam. Kaya sabi ng Panginoon, kung kilala mo ako, ikaw mismo ang hingi sa akin at bibigyan naman kita ng tubig na nagbibigay buhay. Napaka-spiritual po ng sagot ng Panginoon. Napaka-political nung unang mga sinabi ng babae,
Pero nang sumagot ang Panginoon, napaka-espiritual. Pwede po na tayo mag-usap naman ng ganon, di ba? Right? Tayo ba yung patol ng patol sa mga issue, sa mga blind items, pagtiting sa artista, ang dami mong alam. Wala namang masama doon. Kung mas marami kang alam kay Jesus. Kung mas marami tayong alam sa Biblia, mas maganda po yun. So hindi ko kayo pinipigilan kung para kayong encyclopedia ng mga artista o ng mga YouTube stars or what. Hindi, okay. Yun ang gusto niyo. Wala namang problema doon kung masaya kayo dyan. But, make sure kilala natin si Jesus at nababasa natin ng madalas at nauunawaan ang kanyang mga salita. So, ito uli yung kaibahan. Ang Panginoon pag sumagot, laging may halong espiritual or purong espiritual ang kanyang mga sinasabi. Yun po ang kaibahan ng babae at ng ating Panginoon. Ngayon po, itong babaeng to, hindi pa rin niya maintindihan kasi napaka-political niya, napaka-fleshly niya. By that time, hindi niya pa rin naintindihan sinasabi ng Panginoon. So, ang sabi ng babae, patungkol sa tubig na nagbibigay buhay, John 4:11-15, napatas ng kilay, napalaki yung mata ng babae. So, nagsalita ang babae, Ginoo. Aba, biglang naging maamo na siya. Kanina, napaka-defensive ka agad eh. Di ba? Ba't yung kinakausap? Di ba ganyan-ganyan? Napaka-defensive. Nung marinig niya na meron palang pwedeng i-offer sa akin something na maganda tong taong to, biglang na ano siya, naging Ginoo na. Ginoo. Malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Verse 12, pinagmalaki niya siyempre. At history din naman to para malaman natin. Ang balong ito, parang hindi alam ni Jesus Christ. Anyway, hindi niya kilala ng Panginoon. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito po siya umiinom. Hindi lamang siya, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Kaso ito na naman. Okay na sana eh. Higit ka pa ba sa kanya? Imagine, no? Akala mo naman nung sumagot ng babae, na-gets niya yung sinasabi ng Panginoon. Yung tubig na bumabalong, hindi ka na mauulit. Pero ito na naman siya. Parang naiintindihan niya sa simula eh. Tapos tinuturuan pa niya ng history ang Panginoon. Oh, okay, right. Okay, pero sabi niya, ito ngayon yung nag-comparison. Sa kabila ng sinabi ng Panginoon, nasagot niya, higit ka pa ba sa Kanya? Doon sa taong nagbigay sa amin, nag-provide sa amin ng balong ito na hanggang ngayon nagagamit naming lahat. Hindi lamang pamilya na, kundi lahat na kami sa bayang ito. Yun po ang hirap kapag ang tao walang gayong klase ng relasyon or kaalaman patungkol sa Panginoon. Meron siyang ibang kinakapitan. Meron siyang ibang pinapaniwalaan. Hindi mismo ito ang Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, siya ang berbo, siya ang salita. At ang lahat ay nalikha sa pamagitan niya, sa pamagitan ni Jesus Christ. Even yung balong yan, bago pa si Jacob, may tubig na sa ilalim. Hinukay na lang ni Jacob. Galing yan sa creation ni Jesus Christ. Yun ang hindi naiintindihan ng babae at I hope so, naiintindihan nating lahat. Kasi the earth is the Lord's and everything in it. Lahat ay pag-aari ng Diyos, walang pag-aari si Satanas. Kung ano man meron si Satanas ngayon, kung ano man inagaw niya, pwede na naging bawiin. In the name of the Lord Jesus Christ, pwedeng bawiin niya mga yan. At ipalinis sa salita ng ating Panginoon, at ipalinis mismo sa Espiritu ng ating Panginoon. Higit ka pa ba sa Kanya, sa aming ninuno na si Jacob? Hindi niya naiintindihan until this time kung sino ito at kung ano yung kanyang mga sinasabi. So tingnan po natin sa verse 13. Sumagot ang Panginoon sa tanong ng babae, higit ka pa ba kay Jacob na aming ninuno na nagbigay ng balong ito? Sumagot si Jesus. Galing talaga sumagot ng Panginoon. Ipag-pray natin, ganito rin tayo sumagot sa bawat katanungang ibinabato sa atin, kahit napaka-defensive ng tao. Ang sabi ng Panginoon, ang kanyang sagot, hindi man lang nakanti yung kanyang pride. Kasi walang pride ang Panginoon. That is something na wala ang Panginoon, wala siyang pride. Napaka-humble talaga ng Panginoon. Punong-puno ng kapayapaan, ng katotohanan. Ang sabi niya, ang bawat umiinom ng tubig na ito, hindi niya sinabing si Jacob. Sino ba yan? Di ba magnanakaw yan? Sinungaling nga yung Jacob na yan eh. Anyway, minununo ko rin siya. Hindi ganun ng Panginoon. Hindi niya na naman pinatulan. Hindi niya pinatulan. Basta sasabi niya, again, bumalik siya sa spiritual aspect
ng kanilang pag-uusap. Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Oo nga naman, ito pag naubos ko ito mamaya, uhaw na naman ako eh. Hindi kasi talaga siya bumabalong eh, itong physical water. Di ba? Sabi ng Panginoon, napaka-scientific, pero in a very spiritual way. Ang sino mang iinom dyan, mauuhaw ulit. Verse 14, ngunit, ito yung nagpakita ang Panginoon po dito ng contrast. Pag nagbasa pa po tayo ng Biblia, always look for the contrast. Okay? Always look for the contrast. Marami pong ganyan sa Biblia. And get note of that. Ano ang contrast ng tubig na nanggaling daw kay Jacob at yung tubig na nanggaling sa Panginoon? Ang sabi niya, ang sino mong uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. So anong tubig ngayon ang bibilin mo, ang pipiliin mo? Pinaka-bottled water na yan? O yung tubig na manggagaling mismo sa ating Panginoon? Yan ang sinasabi ng Panginoon by that time. Diba? Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob ng sino mang iinom nito. At patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, napaka-profound. Siguro kung ako man nandun, ako yung nakikiusisa sa pag-uusap ni Jesus sa ng babae. Kapag narinig mo mga sinasabi ng Lord, isang pantas, napakatalino niya, napaka-scientific, napakatalino ng taong ito sa kanyang mga sinasabi. Kasi wala ako dun eh. Pero nalababasa natin yung mga pinag-usapan nila. Iisipin nyo, ang ginawang metaphor ng Panginoon, para kang ngayon magkakaroon ng fountain of water sa iyong katawan, sa loob. Maisipan nyo yung ganong klase ng analogy. Ito'y bubukal. Alam naman na yung mga bukal, di ba? May pinanggagaling ng tubig, pero magtataka, ba't hindi nawawalan ng tubig dito? Laging may tubig doon. Nung pinanganak ka, may tubig na doon lumalabas, mamamatay ka na, tuyot ka na. Ganun pa rin siya, hindi tumitigil. Hindi ba? It's really profound. Napakagandang tignan, napakagandang analogy ang ginawa ng Panginoon. Yan yung babalong sa iyong puso, sa iyong buong pagkatao. At hindi lamang yon, ito yung tunay na Alam po ba ninyo na may mga tao hanggang ngayon naghahanap ng fountain of youth? Hindi ko maintindihan bakit may mga taong ayaw tumanda. Tatanda rin naman eh. Kahit anong gawin nila, tatanda ang tao. Why? What's wrong? Sa pagtanda, ibig sabihin, kawawa naman yung nanay ko, matanda, kawawa. Ganun ba ang mga matatanda? Hindi naman, di ba? Hindi. Pero may mga tao kasi ayaw tumanda, kung ano-ano iniinom. Ano nyo mga kapatid? Lalong tatanda yung mga ganun. Kasi pag nag-worn out na, nag-wear off na yung kanyang mga iniinom, lahat ng ginagawa niya, biglang, ano yung nalaglag? Ayan, yung mga transplant, o biglang nalaglag sa kalsada, kala niya kung ano lang. Di ba mas kawawa? Kawawa. Tumatawa, biglang, again, may naramdaman siya gumano, yung ilong niya pala, nalaglag. Di ba kawawa? Gumastos sa mga bagay na napaka-temporary naman. Tanggapin ang pagkakalikha ng Diyos. Okay, uminom ng vitamins, ng minerals. At number 1, ayusin natin ang pagkain natin. Huwag ka nang bumili ng mga ganyan. Huwag ka nang magpaturok ng ganyan. Kumain ka lang ng tama. Higit pa ang makukuha mo kaysa mga iniinom mong yan na gumagastos ka ng malaking limpak na salapi at one day, matanda ka rin naman. Dahil hindi maiiwasan po ang pagtanda. Okay, hindi maiiwasan. Ang Panginoon sabi dito, hindi ito temporary, they will be everlasting. Everlasting ang magiging bunga ng tubig na ito kapag iyong tinanggap. Ganun po ba? Namanghana naman yung babae? Oh, too much knowledge. Kaya anong sagot ng babae? Ginoo. Kasi nagets niya eh. Bigyan po ninyo ako ng tubig na ito, kaso, upang hindi na ako mauhaw, hindi pumarito pa, upang sumalok. Napakalalim na napakapayak na doktrina, napaka-straightforward na analogy ang binigay ng Panginoon patungkol sa isang spiritual na bagay. Ang dating pa rin kay Samaritana, ayan, temporary na naman. Kasi nakakapagod po kasi na ako inuutusan lagi para kumuha ng tubig. Nung araw po mga kapatid, mga babae po ang sumasalok ng tubig. Kaya po batak ang katawan ng mga babae nung araw. Yung mga lalaki naman, syempre, nagtatrabaho rin kasi yan ngayon. Kaya yung mga lalaki, maagang namamatay. Opo,
Una, yung gamot ng araw, yung warfare, yung oppression, yung repression, isama pa nga lahat-lahat ng yan, yung lalaki po talaga madaling mamatay ng araw. Di ba? To the point na si Jesus Christ na malaki na at the age of 30, hindi niya mapagkikita, hindi na nabanggit si Joseph, yung kanyang tatay sa laman. Maaga po kasi namatay yung tao. Ganun kahirap ang buhay ng araw. Pero hindi naman nakukuha sa pahabaan ng buhay yan, di ba? Yung pagiging worthwhile. Yung pagiging worthwhile ng ilang taon mong ibinuhay dito, yun ang binibilang. Eh ano naman, mabuhay ka ng 70, ng 80. Puros pagdurusa naman. Dahil sa kawalan natin ng relasyon sa Diyos, puro pagdurusa, laging bitin sa lahat ng bagay. Ang hirap po na nabibitin, di ba? Ito, okay na to. Talagang ano na siya, excited na. Sigurado ako, ito makukuha na ko yung gusto ko. Biglang nung malapit na, biglang, ay, may nangyaring something along the way. Yung matatanggap, hindi na natanggap. Iba ang tumanggap. Diba? Di ba, yan yung buhay. Ang ginagawa tuloy ng tao ngayon, ito ngayon ang repercussion niya. Ang tao tuloy ngayon, hindi sila nangangarap ng malaki sa buhay. Nangangarap ako eh. Pag hindi naman nangyari, malulungkot lang naman ako, so bahala na. Di ba? Naging bahala na tuloy mga tao ngayon. Kaya nga, again, di ba, nabanggit yun sa isang pag-aaral, I forgot kung kailan, yung YOLO nga, you only live once. Wala rin namang magandang mapupunta ng buhay nito. Pag tanda ko nga, para pa akong prunes na nandyan lang, nakahiga dyan, nakapatong sa kama or what. Hindi, gawin ko na ngayon habang bata pa, yung lahat ng gusto kong gawin. At least, sigurado ako, nagawa ko na siya. Without any thinking sa magiging repercussion yun sa kanya, sa kanyang mga pamilya. Di ba ganyan ang mga tao ngayon? Yun ang mga tao ngayon because of that. Because of walang kawalan ng relasyon sa ating Panginoon. Ngayon itong babaeng ito, alam niyo po ba kung bakit nga pala tanghali siya umiigib? Ang normal pong oras sa pag-iigib, ang mga babae po talaga umiigib ng tubig. Pero ang normal pong pag-igib ng tubig, yung panahon, yung mga oras na hindi pa mataas ang araw. It's either sa umaga, yung punong-puno pa ng vitamin D yung araw, at yung sa hapon po, kapag hindi na rin masyadong scorching ang heat ng araw. Pero itong babaeng ito, mapapansin po ninyo, katanghali ang tapat. Doon po siya sumasalok. See, it seems weird, kumbaga. Di ba? Na bakit hindi niya kasabay? Ba't solo siya? Yung pa po ang isa. Ang mga babae po nung araw, pag sumalok, magkakasama po sila. Di ba parang nung araw lang sa Pilipinas, pag maglalabay mga babae pupunta sa batis, magkakasama sila, di ba? Parang malaking tansan pa yung kanilang mga palanggana. At doon sila magpapalo-palo sa ilog. Magkakasama yan, nagkukwentuhan. Pupunta doon, magkakasama, maglalabang magkakasama, uuwi magkakasama. Ganun nung araw. Pero, something is off with this woman. Bakit siya mag-isa sa katanghali ang tapat? Di ba? At malalaman natin yun sa mga susunod na ating mga babasahin. So ito na naman, hindi pa nakakahakbang sa spiritual aspect ng mga sinasabi ng Panginoon ng babaeng ito. But again, patience, no? Be patient. Tingnan natin ano ba magiging ending ng kwentong ito. So tingnan po natin. Dumako tayo sa ang katotohanan. So ganun pa rin yung babae. Puro spiritual na yung sinasabi ng Panginoon. Siya naman, puro physical pa rin. Kasi hindi nakakapagod kasi pag ganyan, so on and so forth. Ito ngayon ang sinabi ng Panginoon. It's about time. No, sabi ng Panginoon, it's about time for her to know herself. Definitely, she doesn't know me, but it's about time for her to know herself first. Kasi po, hindi niya maintindihan ang mga spiritual kung sinasabi kung hindi niya muna haharapin ang kanyang sarili. Verse 16. Sabi ng Panginoon, okay, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Napaka-innocenting praise, di ba? O sige, umuwi ka na. No, umuwi ka na sa iyong asawa. Umuwi ka na, Jesus. Buti lang itong babaeng ito, may pagkaprangka siya. No? Mukhang sanay na sa kanyang ginagawa kasi hindi mo na itinago. Verse 17, sabi niya, wala akong asawa. Sagot ng babae. Ito naman sinabi ng Panginoon, na first time niya lang nakita itong babaeng ito. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Kaya, totoo nga ang sinabi mo.
Sa dinami-dami naman sinabi mo sa akin kanina na hindi mo nagigets ang sinasabi ko, at last, meron kang totoong sinabi, babae. Imagine, yung kinakasama niya ngayong pang-anim. Ngayon, walang ibinigay na background ang Biblia patungkol sa babaeng ito. Bakit siya humantong sa ganun? Pero alam niyo po ba, ilan lamang mabibilang sa isang daliri. Okay, 2 daliri, 1 daliri. Kung bakit ang mga babae humahantong sa ganito. Number 1, maagang namatay ang asawang lalaki. Nung araw po, napakahirap para sa isang babae na walang asawa. Napakahirap. Paano silang mabubuhay? Kasi po, mga babae po talaga, according sa talagang disenyo ng Panginoon sa isang pamilya, ang babae po, nasa bahay, aasikaso ng bahay, ang financial ng bahay, at aalagaan ng mga bata. Yun po ang original na disenyo ng Diyos sa pamilya. Ang babae, nasa bahay, magluluto, maglilinis, yung mga finances, aayusin, at number 1, aalagaan mo ang mga bata. Ikaw ang magtuturo sa kanila. Pero ang babaeng ito, it seems, maybe, number 1, namatay na ang kanyang asawa. Number 1 lang po ito, ha. Kaya eto siya ngayon, kung kini-kinino sumasama. It's so hard for women those days na walang asawa, walang lalaki na nag-aalaga sa kanila. Kung kini-kinino sumasama. Kung sino makakapag-provide, sasama siya doon. Or maaari namang, hindi naman talaga siya nakapag-asawa. Sadyang nasimulan niya na hindi maganda ang kanyang adult life. Boyfriend after boyfriend after boyfriend after boyfriend after boyfriend after boyfriend ang kanyang ginawa. Sa tingin natin, saan hahantong yang ganyan? Ako sa isip ko lang, pasalamat siya may pumatol pang pangalawa. Kasi kung matinurin lang ang lalaki, no way. Didiretsin ko kayong lahat, kung matino ang lalaki, hindi papatol. Yes. Especially kung pinapahalagaan ng lalaki yung dangal ng kanyang pamilya, yung pangalan ng kanyang pamilya, hindi papatol yun. Pero it seems, sa nangyari sa babaeng ito, maraming hindi lang pa siya pumatol itong mga ito. Sinamantala yung kalagayan ng babae. Mga lalaking mapamantala. Sinamantala yung kalagayan ng babae. So we may say na itong babaeng ito, siya victim at the same time, kasalanan din niya kung ano kanyang lalagyan. But again, wala pong malinaw na sinabi ang Biblia patungkol sa background ng babaeng ito. Ang pinakamahalaga sa lahat, one day in her life, sa pang-araw-araw niyang ginagawa, sa buong buhay niya, kinatagpo siya ng ating Panginoon. That matters most. May kanya-kanya tayo dito ng pinanggalingan. O baka hanggang ngayon nga, ganyan pa rin. Pero you know what? Mapalad tayo kung tayo tunay nga na kinatagpo na ng ating Panginoon. Because the Lord can fix everything. At walang imposible sa Panginoon. Kaya niya i-fix lahat sa ating buhay if we are willing na magpa-fix, magpaayos sa ating Panginoon. So this is the truth. Ang hirap po para sa isang tao talaga na maisip niyang tumanggap kay Jesus Christ kung hindi niya muna natatanggap yung katotohanan sa kanyang sarili. Halimbawa, sa mga nagpag-evangelist na, marami pa sa ating nakaranas na yan, may mga tao, ang hirap i-evangelize, ayaw talagang tumanggap sa Panginoon kasi akala nila okay na kasi sila eh. I don't need the Lord. Hindi ko na kinakailangan born again na naman. Christian na nga ako mula sa aking pagkapanganak, sa aking mga pinanggalingang reliyon. Christian na nga ako. So, hindi ko na kailangan yan. Pero one day, the Lord, kakaharapin sila. You don't need me. You don't need me. Then, isang araw, marirealize ang tao, lahat ng kinalalagyan niya ngayon, lahat ng pinagdaraanan niya, at hanggang yung pinagdaraanan niya, yung kanyang sitwasyon ngayon, bigla niya may isip, oo nga no, bakit ko nasabing hindi ko kailangan si Jesus? Number 1, pride. Number 2, hindi niya alam yung tunay niyang kalagayan sa buhay. Unless otherwise, ang Lord mismo ang magbukas ng kanyang mga mata. For her, for that person,
for him na makita niya ang kanyang sarili mula sa salamin ng salita ng Diyos. So, natigil na ba rito ang pag-uusap ng Panginoon at ng babaeng Samaritana? Of course, hindi pa. So dito, nalahad ang katotohanan ang babaeng ito ay namumuhay bilang isang makasalanan. Bukod pa sa kanyang kawalan ng kaalaman, sa kanyang innocence, sa presence, sa mga salita, sa existence ni Jesus Christ by that time. Number 5, ang pagkamulat. John 4:19-24. Nagulat yung babae, biglang deep within, bigla siyang kanina puros panlabas yung kanyang mga sinasabi, parang bigla siyang nagkaroon ng self-reflection, sabi niya. Sabi ng babae, Ginoo, aking napagtanto na isa kang propeta. Ayan na, pumapasok na sa spiritual part yung pag-uusap nila. No, kasi nalaman ng Lord nabigla siya. What's this? Bakit niya alam? Ito na, nagsimula na ngayon, nagkaroon ng spark. Curiosity. Na parang nagkaroon ng idea yung babae kung sino si Jesus Christ by that time. Napagtanto ko po na isa kang propeta. At ito sabi ng babae kasi pumasok na ngayon sa belief, sa spiritual yung pag-uusapan. Dahil dun sa sinabi ng Panginoon na totoo ang sinasabi mong pang-anim ng kinakasama mo ngayon. Parang kung isipin na parang nasa dilim yung babae at nung malaman niya ang katotohanan mismo sa bibig ng Panginoon, biglang nagliwanag ang lahat. Biglang napunta siya ngayon sa physical to the spiritual dimension ng kanilang pag-uusap. Kaya biglang pumasok na isip niya yung babae, yung spiritual ng ginagawa sa kanilang religion. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi naman ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. At naikwento ko na kanina kung bakit magkabilang bundok sila sumasamba. Okay? So ito ngayon, nagkaroon ng breakthrough. Usapang spiritual na ito. Usapang pagsamba sa Diyos na pinag-uusapan. Nandun na ngayon yung babae. Alam niyo mga kapatid, kaya dapat po talaga sa loob ng isang simbahan, hindi mawawala sa preaching and teaching yung pagharap natin sa mga kasalanang ginagawa natin. Hindi po tayo katulad ng ibang simbahan, puros kayamanan ang pinag-uusapan. Yung ma-feel good ang mga gospels na dinadala nila. Puros patungkol sa prosperity, speak it and have it. Lagi mong sabihin, i-declare mo, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Ganyan po ang itinuturo ng ibang church. Diba sila kung magiging banal ako, magiging banal ako. Kasi wala namang halos nagsasabi ng ganun, puros yayaman, gaganda, popogi, puputi, iitim. Hindi maintindihan ng mga tao Yun ang ifinifit ngayon ng maraming churches, fake Christian churches, nowadays, sa kanalalagyan natin, since malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon, it was already said na maraming fakes sa panahon natin ngayon. Ang dami namang fake sa YouTube, kala mo siya yung nagsasalita, yung pala. Right? Nakita niyo yung mga signs? Ang pamimeke ngayon, hindi na lamang peke yung mga sinasabi. May sino yung tao, yung mukha niya, kala mo siya talaga, pero hindi na. We are at the precipice ng mundong ito, nasa gilid na tayo, and the end is there. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Tignan nyo na lamang ang technology. Dati meron ChatGPT. Ngayon meron DeepSeek. Puro AI na po. Lahat AI na. Yun ang pinag-uusapan ngayon si Donald Trump. Na even though ang laki na yung naitutulong niya sa Israel against sa mga evil na mga terroristic groups na yon, AI po, magbo-boom ang AI this year and beyond. Huwag tayo magtataka kung bakit darating ang time marami nang walang trabaho. At ako po personally, huwag tayo magtataka kapag dumating ang time, I'm sorry but I will say this, mas magiging mangmang ang generation na darating. Dahil aasa sila sa artificial na intelligence, hindi sa natural na intelligence na binigay ng ating Diyos. The end is near. Kung hindi man sa panahon nating nabubuhay ngayon, sa susunod na generation. Seryosohin niyo ito mga kapatid. Seryosohin niyo yung sinasabi ko. Ikilos natin, maging parte ng ating decision making, ang mga bagay na ito because yes, all the signs are here now in our lifetime. Remember 2030,
Hindi lamang po ang bansang ito ang merong 2030 vision. Ang buong mundo po merong 2030 vision. At mostly ang vision na yan is about everything artificial. Everything without God. It's always about money, 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 power, 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 and nothing else. The Lord is coming back soon. Sinabi naman ni Jesus, yung sabing pinasok ng babae kasi, di ba? Yung lugar ng pagsamba naman, samba talaga dapat. Verse 21, ito dapat isa puso't isa isip natin mga Kristiyano kasi even me personally, even though matagal na po natin pag-aaralan to, it really strikes me kung bakit ko siya binalik. Dito lamang sa sinabi ng Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyong Ama, hindi sa bundok na ito at hindi sa Jerusalem. You know why? Ano ba yung prophecy ni Jesus Christ patungkol sa Jerusalem? About the temple in Jerusalem. Ano sinabi ng Lord? Di ba pinagmamalaki ng mga apostol, paglabas nila ng templo, nung nandun sila sa may mataas na lugar, Panginoon, tignan po ninyo, ang ganda ng templo, ang ganda ng court, ang ganda-ganda po ng buong Jerusalem. Look at these things, Lord, napakaganda. Ano sinabi ng Panginoon? Yes. Isang araw, and that is soon enough, ang Jerusalem po, winasak. Ang templo hindi na natagpuan after nung 70 AD dahil sinira po ng mga Romano headed by General Titus. Walang batong nakapatong sa kapwa bato. Yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, wala kayong makikitang templo doon. You know why? Kaya ko po sinabing even me na-strike dito kasi kayo na lamang ang aking pagbibigay pugay sa Jerusalem. Which is dapat lang kasi may mga taong nakatira doon. And of course, doon nangyari mga Bible stories, right? Pero yung asahan natin na as in ilagay natin ang ating puso't isipan kaluluwa patungkol sa lugar na yun, sa physical na lugar na yun, hindi na pala yung rekomendado ng Panginoon. Because there will be a coming new Jerusalem that will come from above, from the Father Himself. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So it really makes sense na sabihin ito ng Panginoon na hindi na sa bundok na ito. Kasi pwede ipagtanggol ng Panginoon, hay babae, manahimik ka. Makaluma yung nalalaman mo, kaya kayo dito sumasamba. Dapat doon kayo sumasamba sa Jerusalem. Wala doon ang puso ng Panginoon. It doesn't matter at all. Bakit? Nang mamatay ang Panginoon na isugo niyang Holy Spirit, saan na ba ang templo ng Diyos? Sa puso ng bawat isa. We are the temple of the Holy Spirit. Kaya ulitin ko po, alagaan ang nag-iisang katawan na ito na tinitira ng Holy Spirit. It is a sin na abusuin ang katawan natin. Why? Pinagmamarumatan mo ang Holy Spirit sa paggamit sa iyo. Hihintayin pa ba natin maputol yung ating mga limbs? Kasi di ba merong sikat na kilalang Christian, walang braso, walang legs, pero nakakapag-preach. Hintayin pa ba natin magkaganon tayo para tayo magamit ng Lord? Of course not. Then take care of this one and only temple, our body na binigay ng ating Panginoon para sa pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. Hindi lamang yung sinabi ng Panginoon, diniretso na yung babae. Hindi ninyo kilala ang yung sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Hindi sinabi ng Panginoon dito na ang kaligtasan magmumula sa Israel. Sa taong nakatira sa Israel, sa mga taong Jew, hindi po sinabi ng Panginoon yon. Pero alam naman natin kung saan ba nagmula ang ating Lord? From the Israelites and from the Jewish people. Yung po pinatutungkalan niya. Siya yung kaligtasang nagmula. Hindi yung pinanggalingan, kundi yung lumabas sa kanila, which the Lord Jesus Christ, naroon ang kaligtasan. Verse 23. Isa rin po ito, pansinin natin, madalas pong ganito ang Panginoon. So sabi niya, verse 23, subalit, dumarating ng panahon, habang nagsasalita siya, dumarating ng panahon, at ngayon na nga, pagtapos niya magsalita, dumating na yung panahon. Dumating na yung panahon. Parang kay Mother Mary lang, di ba, sa kasalan sa Cana? Anak, wala nang inumin sa kasal. Ano sinabi ng Panginoon? Babae, bakit mo ako pinapangunahan sa dapat kong gawin? So umalis si Mother Mary, nare-realize niyang mali yung kanyang ginawa, pangunguna kay Jesus Christ bilang kanyang Lord and Savior. Biglang sabi ng Panginoon, after that, what? Lagyan ng tubig ang mga banga.
Kumbaga ka sa isang banda, kung hindi mo kilala, hindi tayo nababasa ng Biblia. Susunod din pala, ang dami pang sinabi. Pero ganun po talaga. May sariling timing ang Lord, even though tayo, ngayon mo na kailangan, minsan, ang Panginoon, wait. Tapos ginawa niya. Kasi yung timing niya, ang sinunod niya. Nangyayari po yan. Yun yung nangyayari din dito. Subalit dumarating ng panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama, ay sasamba sa Kanya sa Espiritu. Ano yung nasasakupan ng Espiritu ito? Yung tubig na kayang ibinigay ni Jesus alone. Sa spiritual aspect po, ang tunay na sumasamba, nananangan kay Jesus Christ. At merong Holy Spirit na nagmula sa Kanya. Yun po kasi ang sinisimbolize ng tubig. The Holy Spirit na babalong at babalong sa ating mga puso at kaluluwa. Sa Espiritu at pangalawa sa katotohanan. Katulad ng babaeng ito, kaya namulat ang kanyang mata na kailangan niya si Jesus Christ. Kasi lumabas ang katotohanan mismo sa kanyang bibig na siya ay nabubuhay sa pagkakasala. Ang point po ganito mga kapatid, yes, we sin every day. Pero kung hanggang ngayon namumungo tayo sa kasalanan and yet we have ministries, dumadalo tayo, gumagawa ka dyan, gumagawa ka dito, at patuloy ka rin gumagawa ng kasalanan, itigil natin. Kinakailangan itigil lahat ng ginagawa mo, face yourself first, and then face God. Kasi hindi makakaabot sa paanan ng Diyos, kahit duguman natin, ialay natin sa mga kapatiran, and yet, at para sa Panginoon, and yet gumagawa tayong kasalanan habang naninibigay sa Kanya, that is rubbish sa harap ng Panginoon. Hindi yun makakaabot sa Kanyang pamantayan, sa Kanyang paanan. In short, nagsasayang lang tayo ng panahon, ng lakas, at ng finance sa pagsisilbi sa Kanya, kung tayo nagsisilbi nang meron tayong kinikimtim na pagkakasala sa ating mga puso. Anong sinabi ni David na banggit ng Bible study ng Tuesday? Hindi diringgin ng Diyos ang aking dalangin kung meron akong kinikimkim na kasalanan sa aking puso. Tandaan po natin yon. Maaari isa yun sa dahilan kung bakit meron tayong mga pangarap sa buhay na pinagpe-pray natin, hindi nangyayari. Face ourselves. Tanggapin natin ang katotohanan and do something about it sa tulong ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng panlabas, hindi po yan tinitingnan ng Panginoon. Lahat ng panloob, tinitignan po niya. So ano man ang isinusuot natin dito, of course maging modest tayo. Na kapag Friday, humaharap tayo sa gandong kapulungan, maging maayos naman ang ating mga sarili. Kasi tinuro rin po ng Biblia yung modest na pananamit. Kailangan po, pag tayo sumamba sa Diyos, halatang sasamba tayo. Hindi yung, kung ano yung suot mo nung magpunta ka sa party, sa isang concert, yun na isusuot mo sa pagsamba mo, pagpunta natin sa panambahan sa Panginoon. What is the difference? Magkaiba ang mundo, magkaiba ang kaharian ng Diyos. So maging sa pananamit, kung ang suot mo ngayon, panglaboy mo sa batha, dapat ang suot mo sa simbahan, yung tamang postura, kahit semi-formal man lang. Naku, ano yung gusto sabihin mga kapatid? Simpleng bagay lang, di ba? Right? Simpleng bagay. Mahirap ba siyang gawin? Hindi naman mahirap. Makakabili ka ng damit ngayon, napakamura, ang daming sale. Saka every Friday mo lang naman sinusuot, matagal maluluma yan. Walang papansin sa'yo kung, oh, yan na naman suot mo. Kaya iwasan natin yung ganun, baka yun nakakaya ng tao. Oh, lakos na naman. Pero syempre, alam na natin yan. So yung panloob, yung puso, ang tinitignan, yung isip, yung kaluluwa, ang tinitignan ng ating Panginoon. At panghuli po, number 6, ang tagapagligtas. Ito na, dineclare ng Panginoon kung sino siya nakausap ng babaeng ito. Kasi andun na yung babae, na-align siya, na-align ng Panginoon sa one thought. Yung thought ng Panginoon na kanina, hindi siya makasabay-sabay yung babae. This is now the time, ito na, handa ng babaeng ito, magkaisa na kami ngayon ng kaisipan at ng puso. At sinabi nga ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas. Ito ngayon, ang pinakamahalaga sa lahat. I-acknowledge ng babae na merong Mesaya, na merong tagapagligtas na hinihintay ng lahat. Nalalaman ko po, praise God, alam niya, pagdating sa bagay na ito, na merong darating na Mesaya, ang tinatawag na Kristo. At ako rin po sa nalalaman ko, pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Anong sinagot ng Panginoon? Kasi ando na ang Panginoon. Dumating na siya sa reason kung bakit niya sinimulan ang conversation na ito. Sumagot si Jesus.
Ako, nakausap mo ngayon, ay ang Mesaya, ang Kristo, ang tagapagligtas na hinihintay ninyo. Ang ganda na nangyari sa buhay ng babaeng ito, di ba? Hindi ko na po isinama kasi as you see, mahaba na rin ang ating pinag-usapan. Ang babaeng ito po, after nitong pag-uusap nila, tumakbo siya pauwi sa kanang bayan. At nag-witness siya about the Lord Jesus Christ. Iniwan niya yung tubig, yung panandaliang tubig na nakapagbigay ng panandili ang kawalan ng pagkauhaw. Iniwan niya lahat. Umuwi siya ngayon, pinagsabihan ng Panginoon. And you know what happened? Yung mga tao ngayon, napukaw yung kanilang mga damdamin kasi meron ng katotohanan sa sinasabi ng babae. Mga kapatid, ang hirap paniwalaan ang mga salitang nanggagaling sa bibig ng taong marumi. Yeah, right. Kung hindi pa kita kilala. Totoo, hindi. Pero you know what? Genuine yung naging pagtanggap ng babae sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Pinakinggan siya ng kanyang mga kababayan. No? Of course, meron silang konting pagkaatubili. Sige, sino ba yan? Tingnan nga natin. At yun nga, ang Panginoon ngayon, pumunta dun sa kanilang bayan at sabi ng mga tao, naniniwala na rin kami. Hindi lamang sa sinabi mo, babae, kundi dahil na rin sa lahat ng kanyang mga sinabi. Ang dami pong naligtas sa bayan na iyon. Silang nasa kadiliman, kapos sa kaalaman patungkol sa Panginoon, punong-puno na sila ngayon ng katotohanan nagmula sa ating Diyos. That is the very, very beautiful, powerful, wonderful story na nagsimula lamang sa paghingi ng Diyos ng tubig sa isang babae. Mga kapatid, kung merong hinihingi ang Panginoon sa atin, ibigay po natin. Kahit konting bagay lang yan. Kasi doon magsisimula ang Panginoon sa ating buhay. Doon siya magsisimula. Sa napakaliit, hindi man natin maibigay ang ating sarili ng buong buo sa pangkasalukuyan, magbigay tayo ng konti. The Lord will capitalize on that thing, on that small thing na ibinigay natin. At ang ending ng lahat ay isang malaking pagbabago sa ating buhay. At hindi lamang yun, of course, when we are not in this earth anymore, merong malaking lugar na naghihintay sa atin. At yun ay sa langit, sa piling ng ating Diyos na buhay.